Samusta? This is Lupon and welcome to Anime Database PH. Sa video nito, susubukan naman nating ranking ang 20 pinaka-iconic na anime noong panahon ng 90s o ang golden age ng anime sa Philippine television. Please take note na hindi makakasama sa listahang to yung mga anime na na-release na noong early 2000s like One Piece, Naruto, Conan, Hunter x Hunter, Fushigi Yugi, maging yung iba pa. Gagawa na lang tayo ng separate video para ron. So, ready ka na? Simulan na natin! Sa number 20, ang BTX. Ang BTX o BeatX ang isa sa masasabing pinakapopular na anime noong 90s. In fact, madalas mo nga itong makitang nakaprint sa damit na sando ng kababata mo tuwing maglalaro kayo sa labas. Ipinalabas to noong 90s sa ABS-CBN at pinagbibidahan ni Teppei o TP Takamiya. Kasama ang partner nitong Beat na tinatawag na X. Isang robot na may anyo ng lumilipad na kabayo o isang Pegasus. Sa number 19, ang Magic Knight Re-Earth. For sure, familiar ka sa opening theme song nito na translate pa nga sa Tagalog. Isa to sa mga anime na makailang beses nang ibinabalik sa TV, which shows us kung gaano ka popular noon. Tungkol naman ng storyang to sa tatlong babaeng high school students na nakatadhana ng maging Magic Knights na magliligtas nga sa tinatawag na kaharian ng si Pero. Sa number 18, ang Daimos. Erika. Richard. Diyan pa lang sa mga linya na yan, malamang naaalala mo na ang palabas na to. Tungkol nga to sa love story ng dalawang bidang si Richard at Erika na galing sa magkaiba at magkalaban na planeta. Gamit ang higanteng robot na tinatawag na Daimos, pinagtatanggol nga ng bidang si Richard ang planetang Earth laban sa mga mananakop na kalahi ni Erika. Na early version nata ng mga mulawin dahil literal na may pakpak ang mga to. Sa number 17, ang Ranma One Half. Si Ranma. Kung hindi mo kilala si Ranma, then shame on you. Bali itong Ranma nga ay masasabing walang malinaw na plot dahil nakapokus nga lang to sa pang-araw-araw na buhay ng main character nito na si Ranma. Despite that, entertaining pa rin naman to at very memorable dahil nga sa bida nitong si Ranma na isang lalaking nagiging babae kapag nabubuhusan ng malamig na tubig. Isang ginamit na theme song rito ang Sweet Soul Review sa mga nakapagpapaalala sa atin sa panahon ng 90s. Sa number 16, ang Gundam Wing. Para sa akin, ito ang pinaka-memorable sa lahat ng Gundam na pinalabas sa Pilipinas. Probably dahil ito ang pinakaunang Gundam na pinalabas dito sa atin. Pinagbibidaan to ni Hiro kasama ang 4 pang Gundam pilots na sina Wupei, Trowa, Quatre at Max na may iba-ibang nationality. Isa nga rin ang opening theme song nito sa pinaka-nostalgic mula sa 90s. Sa number 15, ang Doraemon. Sino bang hindi nakakilala sa pusang robot na to na best friend ni Nobita? Ang may wagang mensahe! Bali itong si Doraemon nga ang pangarap na maging kaibigan ng bawat bata noon dahil sa unlimited na gadget nito mula sa bulsa. Lately, may kumakalat na balita na base raw ang kwento nito sa isang tunay na batang nagngangalang Nobita na di umano ay may sakit sa pag-iisip. Tapos nagpakamatay nga raw to matapos pagtawanan ng mga kaibigan dahil sa kaka-imagine nito ng kung ano-ano. I'd say, don't believe everything you read on the internet. Sa number 14, ang Sailor Moon. Yes, tama ang narinig mo. Aminin man natin o hindi, itong Sailor Moon nga ang isa sa pinaka-iconic na anime noong 90s. Hindi mo man to inaabangan, sigurado namang napapanood mo pa rin to dahil nga pinapanood to ng mga ate natin noon tuwing Sabado ng hapon sa ABC5. Perhaps nasubukan mo rin gayahin kung paano sila mag-transform. Yikes! Sa number 13, ang Let's Go. Masasabi mang hindi ganong kapatok ang anime nito na pinapalabas noon tuwing linggo ng tanghali sa GMA7. Masasabi namang iconic pa rin to dahil nga sa sikat na laro ang kotse na nire-representa nito. Bilang bata nung 90s, hindi lahat kayang bumili ng original na Tamiya 4-wheel drive. But that doesn't stop us na ma-enjoy rin to nung nauso. May tigsa 50 namang version nito. Uubod nga lang ng kupad. Sa number 12, ang Pokemon. Late 90s man na ipinalabas ang anime na to. Hindi pa rin naman maitatanggi na isa talagang palabas na to sa mga inabangan ng mga batang 90s noon. I mean, it's literally everywhere. Sa text, sa laruan, sa chichirya, sa Game Boy, sa damit, name it. I bet kaya mo rin pangalanan noon ng original na 151 na Pokemon. Heck, I still can. Pika-pi! Sa number 11, ang Time Quest. Remember this line? Lilipad ako rin! Of course you did. If you can remember that, then for sure naaalala mo rin yung lumilipad na salakot ng IBC-13.
Itong time quest nga, base nga sa title nito, ay tungkol sa paglalakbay ng mga bida sa iba't ibang lugar at panahon. Bali nagagawa nga nila yon sa paghimas sa isang nagsasalitang takore. Yes, takore. Very unique, yes. Only batang 90s knows. Sa number 10, ang Zenki. Kukunit iba, palakol ni Bajula. Panigurado, minsan mong nasambit ng mga yan sa mga kalaro mo. Kaya't yan nga ang mga linyang unang pumapasok sa isip natin sa tuwing maririnig natin ang salitang Zenki. Tulad nga ng alam natin, itong si Zenki nga ay ginising ng babaylan na si Cherry mula sa ilang taon na pagkakahimbing para iligtas ang mundo mula sa pagkalat ng tinatawag na mga binhe ng Karimlan. Binhe na paboritong kainin ng lumalaki at lumiliit na si Zenki. Sa ika-siyam, ang Flame of Recca. Bago magkaroon ng Naruto, itong si Recca nga ang unang naging paboritong ninja ng mga batang 90s. Inaabangan to noon dahil sa iba't ibang mahiwagang sandata, maging ang mga laban sa tournament na tinatawag na Urabo to Satsujin. Natatandaan mo pa ba ang mga pangalan ng walang dragon ni Recca? I just wish na itinuloy nila ang kwento nito sa TV. Pero since hindi nga, spoil na lang kita ha. Alam mo bang si Ana ay pansamantalang naging ikasyam na kapangyarihan ni Recca? Yun nga lang, hindi katulad ng unang 8, si Ana ay isang phoenix. Sa ika-8, ang Mujako. Natatandaan mo ba ang kulay orange na alien na to? Ang mga kaibigan niyang si Surao at Dono. This is definitely one of those series na masarap panoorin dahil sa iba't ibang planetang pinupuntahan nila sa bawat episodes. Alam mo bang ang sumulat nito ay sumulat rin sa Doraemon? Masasabing mas sumikat man si Doraemon, mas una namang nakilala at minahal ng mga batang 90s ang karakter na to, na as far as I know ay may pinakamahabang pangalan sa lahat. Sa number 7, ang Samurai X, ang Batusai. Alam mo ba na unang pinalabas to noong 1998 sa Studio 23 at English pa ang lingwahe? Isa nga to sa mga gusto kong panoorin noon pa man, pero dahil nga hanggang Channel 10 lang ang TV namin, hindi ko to napapanood nung unang na-ere. Mabuti na lang at pinalabas to ulit sa ABS-CBN at much better Tagalog na. Isa talaga to sa mga pinaka-astig na palabas noon dahil sa magandang concept, istorya, character design at malulupit na fight scenes. In fact, nagkaroon pa nga to ng live action film na masasabing pinakamagandang adaptation ng isang anime. Do you agree? Sa number 6, ang Lupin the Third. Si Lupin, no matter how we twist it, isa talagang palabas na to sa masasabing hindi talaga magandang halimbawa dahil nga sa tema nito ng pagnanakaw. Despite that, tinangkilik at pinapanood pa nga rin to dahil sa talaga namang nakakatawa ang mga linyahan at banat. Sa katunayan, sa sobrang popular nga nito noon, naisipan pa nga ng GMA na gawan to ng sariling version, bagay na hindi na lang sana nila ginawa. Sa number 5, ang Slam Dunk. Ang anime na talaga namang masasabing popular pa rin hanggang ngayon, na hindi nakapagtatakal dahil timeless talagang masasabi ang anime na to. Alam mo ba na hindi ituloy ang kwento nito sa anime sa kadahilan ng hindi rin magkasundo ang author at mga producer nito kung paano magtatapos ang kwento? Apparently, gusto raw baguhin ng producers ang kwento mula sa manga na hindi naman sinangayunan ng author nito. Kaya yun, tinigil na nga lang at hindi natin nakita sa anime ang mga nangyari sa Inter High. Sayang talaga, hindi man lang natin nakita kung paano tinala ni Shoku ang pinakamalakas na high school team sa Japan. Oops! Sa number 4, ang Voltes 5. Let's get in! Another classic anime. Ang Voltes 5, kung hindi ako nagkakamali, bago pa man ito ipinalabas noong 90s, naipalabas na nga ito noong 80s. So yes, mas matanda pa nga ang anime nito kasi sa karamihan sa atin. Bali itong Voltes 5 nga, ang masasabing pinakapopular na robot anime. Hindi tulad ng Diamos na iisa lang piloto. Itong Voltes 5 nga ay binubuo ng 5 miyembrong may kanya-kanyang sasakyan na kapag nag-combine na o bolt in, bubuo sa isang malaking robot na tinatawag ng Voltes 5. Kung lumaki ka noong 90s, siguradong minsan mong pinangarap na magkaroon ng laro ang robot nitong Voltes 5. Diba? Sa number 3, ang World Masterpiece Theater o ang mga istorya na kinabibilangan nila Sarah, Cedi, Remy at Romeo. Kala nyo nakalimutan ko, no? Of course not. Bale, pinagsama-sama ko na nga lang sila dito sa third slot dahil baka dominahin nila ang listahang to. Bale, itong mga kwento nga na to na binubuo nila Remy, Romeo, Sarah, Cedi at iba pa talaga namang naging bahagi ng buhay nating mga batang 90s. Ito yung mga istorya at karakter na maagang nagturo sa atin sa realidad ng buhay. Kaya hindi talaga pwedeng hindi natin maisama ang mga istoryang to sa listahan ng mga pinaka-iconic na anime noong 90s. Sa number 2, ang Dragon Ball. Finally, we're at number 2. Meron bang hindi nakakaalam sa Dragon Ball? Meron bang hindi nakakilala kay Goku? Not unless nakatira ka sa ilalim ng bato. Imposibleng hindi mo makilala o narinig man lang ang tungkol sa saya na to na itinuturing na pinakamalakas na main character sa lahat ng anime. Arguably, until now. Ito yung anime na kahit ilang beses nang paulit-ulit sa TV hindi pa rin nakakasawa. Yun bang kahit napanood mo na at kahit alam mo na naman ang mangyayari, excited ka pa rin panoorin ang susunod na episode kinabukasan. Ganun katindi ang hatak ng anime na to na maski ang bagong henerasyon at malamang ang mga susunod pa ay kilala pa rin kung sino si Son Goku. Sa number 1, ang Ghost Fighter. Walang duda,
Ang Ghost Fighter, ang anime na talagang tatak 90s. Sa totoo lang, nahirapan akong mamili sa Dragon Ball at Ghost Fighter. Kahit alin kasi sa dalawang yan ay pwedeng maging number 1. It's just a matter of who is making the list. Nagkataon lang na mas pan ako ng Ghost Fighter kaysa sa Dragon Ball. So yun nga, para sa akin, ang Ghost Fighter talaga ang pinakatumatak sa isip ng mga batang 90s. Dahil sa tuloy-tuloy at magandang storya nito. Hindi tulad ng Dragon Ball na more on fighting scenes at power scaling ang focus, ay may storyang talaga namang mapapaabang ka bawat episode. Although, masasabing mas popular talaga ang Dragon Ball kaysa sa Ghost Fighter ngayon. Hindi pa rin naman may kakaila na minsan pinagharian nila Eugene, Vincent, Dennis at Alfred ang lahat ng anime noong 90s. Di ka naniniwala? Tignan mo na lang tong picture na to na ginagamit ng GMA noon para sa promotion nilang We Are Anime. Sinong nasa pinakagitna? Syempre si Eugene, ang pambato nilang primetime anime na nagpataob nga sa ratings sa mga top drama ng ABS-CBN noon. So yun, kung nagustuhan mo to at gusto mo pa ng mga videos na tulad nito, please hit like and subscribe para sa mga future videos natin. Salamat, kalupon!